Tila nakapuntos po no ang depensa at walang kahirap-hirap na kung saan ay mismong si Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang nakabisto ho na kung saan ay parang nagkaroon po ng pagkukulang itong Commission on Audit at hindi po nabigyan po ng sapat na panahon at yung tinatawag na due process yung tanggapan ni BP Sara Duterte na kung saan ay dapat ho ay bigyan po sila ng pagkakataon na makapag-explain kapag kasi ganun ho ang proseso Alam ba, i-audit ka tapos may nakita na mga sabihin natin na mga hindi nagtutugma na mga dokumento ay dapat na mag-explain, di po ba? Kahit saan naman ho na mga departamenta o kung saan man na halimbawa may nakita, di ba, ino-audit ka o ano ito. So, paki-explain mo ito, dapat ganun ho. Tapos, meron pa ho isa, no, si Dean Amado Valdez, isang batikang abogado, na binabanggit niya na may tuturing na small victories yung pangyayaring ito sa day 14. Pang 14 ho na araw na paglilitis dito po sa kasong impeachment laban po kay BP Sara Duterte. So dito himayin natin at may binabanggit ho itong si Presiding Officer Chis Escudero. Panoorin nyo ho mga kababayan at maganda ho ito at yung kanyang punto at parang ito indirect ibig sabihin walang kahirap-hirap ay nakapuntos ho rito ang depensa, yung mga tagapagtanggol o kampo ho ni BP Sara Duterte. Panoorin ho natin si Senate Presiding Officer Chis Escudero. With the indulgence of Attorney Kapunan, Ma'am Sailin, so dahil binigay di umano kay Latsika ni Gina Acosta, dinisalaw niyo na lahat? Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular. Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, in-issue niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-a-appeal sila. Opo. So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings? Wala pa silang response doon? Wala pa po. Doon na lang po sa appeal. Doon na lamang. So in-issue nyo to nang hindi naririnig yung panig nila? Opo. O yan po, maliwanag ho at talagang hinimay po, no? Inisa-isa ho ni Senator Chis Escudero dito ho at sa testigo ho ng depensa. Kung nabigyan pa ng pagkakataon, mag-explain, wala ho, diniretso na ho agad sa notice of disallowance. So ito hong state auditor na nagsilbing testigo ho ng prosecution, ito hong si Sailin Del Campo. At na kung saan, sabi ho niya ay meron daw po siya nakita at kanyang na-evaluate yung confidential funds ni BP Sara Duterte sa OBP at ganyan din po sa Department of Education. So may binabanggit ho siya na kung ano-ano man, pero ang issue ho rito, mga kababayan, ay yung hindi nabigyan ho ng pagkakataon. Kasi alam niyo maliwanag ho sa ating saligang batas. Ito importante ho ito na kung saan ay yung usapin po ng due process. Ito ho, nakalagay ho sa ating yung Bill of Rights. Section 1 ho yan ng Article 3 ng 1987 Constitution. Ito, babasahin ko ho ito para na rin po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay. Ito ho, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. So dito ho mga kababayan, talagang maliwanag ho. Ito, nai-implemento ito sa lahat ho ng pagkakataon. At siyempre dito ho sa tanggapan po ni BP Sara Duterte. So lahat po kinakailangan ay dadaan sa due process. Halimbawa, sa ibang kaso na inaakusahan ka, hindi basta sasabihin na guilty ka na o naman, isasampa ka agad ang kaso. Magkakaroon muna ng proseso, yung due process. Alam mo, may akusasyon, ikaw akusasyon,
ikaw magkaroon ka ng ng counter affidavit para yung kanyang akusasyon ay iyong kontrahen o ano man ang iyong panig. Ganun ho talaga ang due process. Kahit sa ibang pangkaraniwang kaso, ganyan ho yan mga kababayan. Di po ba? Di ba narinig nyo, may nag-file sa'yo ng kaso tapos ay pagsasubmitting ka, no? O ipatatawag ka, isasampina ka ng korte. O halimbawa, katulad yung sa NBI, no? Para mag-sumiti ka ng counter affidavit, ibig sabihin ay kukunin ng iyong panig. O kung ano ang masasabi mo sa naging reklamo ng isang panig. Ganun ho yung mga kababayan. Kaya due process na tinatawag. Kasi ito ho, talagang ano ho ito nire-require ho. Hindi ho basta pwedeng kung ganun-ganun mga kababayan. Talagang ito ho ay minamanduhan. Okay, kaya yun ho mga kababayan, dahil sa dapat ho binibigyan ho ng patas na pagkakataon at oportunidad, no? Yung, di ba, halimbawa, yung kaso, yung laban po sa kanya para makapag-respond at siyempre, depende ko sa mga applicabling rules, particular po sa proceeding. So, yun ho mga kababayan, at ayun, narinig nyo naman at napanood nyo yung mismong si Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, tinanong lahat, wala raw. So, lumitaw, wala po. Okay, so yan po mga kababayan, ang ilan po sa mga kaganapan sa Day 14 ng impeachment trial laban po kay BP Sara Duterte. So, ngayong araw, meron din na ho yung Day 14 at antabayan na natin yan. Pero dito ho, sa kabilang banda, may binabanggit din ho itong si Dean Amado Valdez. Isa pong batikang abogado na kung saan ay yung ganito ho na nakita ho, no? At napatunayan na talagang hindi po nabigyan ng due process ang OBP at ang DepEd dito po sa isyong ito na ginawa at pag-audit po ng Commission on Audit o COA ay maituturing ho ito na small victories. At sabi ho ni Dean Amaldo Valdez, ay sa mga ganitong pagkakataon, di ba, dapat ho ay talagang yung mga kaya masasabi ho, yung depensa ay nakapuntos. Dito ho, at pwedeng gamitin ho ito na argumento ng depensa kung bakit, kasi ang binabanggit niya ho na parang kung mali sa umpisa, mali na lahat. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan, no? At hindi ako abogado. Pero may binabanggit siya ng mga Latin word na kung saan kung mali ang umpisa, mali na ang lahat. Panoorin mo natin mga kababayan, ito pong interview ng SMNI kay Dean Amado Valdez. Panoorin po natin. That will be very fatal. At palagay ko, that will be point in favor of the Vice President. Kung i-establish niya sa kanyang defense. Sabihin niya, meron kaming ebidensya, di kami binigyan ng pagkakataon, at ito ebidensya namin. Present nila doon para maging maliwanag. Opo, Dean, good evening. Si MJ po ito. Sir, marami po nagtatanong dahil kanina napaamin po yung naging witness, ikapitong witness po sa nagpapatuloy po na impeachment trial na on appeal pa ang OVP sa Mother Commission on Audit doon po sa notice of disallowance. Tapos, bakit raw diniretso sa impeachment on appeal pa? Wala pa namang sinabi yung Mother COA mismo. Dean, anong tingin mo doon, sir? Magandang small victory yan on the part of the defense. Magandang point yan. Kasi later, pag nagkaroon na ng summation yan, sasabihin ng defense na falsus in uno, falsus in omnibus, no? So, kung may mali dito, mali doon, baka mali lahat itong accusation na ito. Yun a matter of defense. Maganda na nakuha nila yan, but alam mo, pag depensa ka, you gather small victories, but you won these battles, pero Okay, napakinggan niyo po yung pahayag ni Dean Amado Valdez na kung saan ang sabi niya may tuturing na small victories ito hong ng depensa at pwedeng gamitin daw ho ng depensa sa kalaunan ho
ito hong kanyang tinatawag na ano, no? Pulsis in uno, pulsis in omnibus. Ang ibig po nitong sabihin ay false in one thing, false in all things. Kapag sa umpisa nagmali, so lahat mali na ho yan. So yan po ang binabanggit ito, at ito yung ano ito, ito mga usapin ho, 'di ba, sa batas. 'Di ba? Madalas ho narinig natin ito hong mga abogado na merong mga Latin na ano, no, na binabanggit. So yun ho, mga kababayan, ang ibig sabihin, false in one thing, false in all things. So pwede na gawin na, pero hindi naman to absolute, no? At may mga iba pa kasi, depende sa mga may mga testigo kasi na halimbawa nakita na mali, no? At false yung kanyang mga binabanggit eh. So hindi po naman to automatic, pero pwede itong maging basihan, mga kababayan, kasi kung hindi nabigyan ng due process itong si BP Sara, yun ho, pwede nang silipin, mga kababayan. So ngayon ho ay ngayon ho, habang itong ating episode na ito ay ginagawa natin, nasa day 15 na po itong impeachment. Abangan ho natin yung iba pang mga resulta sa impeachment trial, pero simula ho ng day 1 hanggang day 14 ay parang wala pa ho masyadong lumalabas ho ng mga sabihin natin na talagang yung kamangha-mangha at kagimbal-gimbal na lahat po yung mga tao magugulan, ganun pala. Kasi yung mga yan na ho, mga kababayan, yung mga usapin na yan, nauna nang napag-usapan sa mga pagdinig dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, yung House Committee on Justice, at maging sa may mga TRICOM, QUADCOM na yan, di po ba? So lahat po yan, pati sa budget hearing, lahat na po nahimay na po yan Kumbaga sa kaya nga may mga report at obserbasyon na parang humihina po, no? Yung pagsubaybay, makikita nyo yung mga sa impeachment trial dyan po sa Senado, parang kokonti na lang ho nanonood o nababawasan. Kumpara sa una na talagang lahat ay agresibo at excited, pero nawawala na ho kasi parang luma, nasabi niyan dati kung ano-ano, di ba? Kayo ho, mga kababayan, sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating channel, ano pong masasabi nyo dito po? At mismong si Presiding Officer Chis Escudero ang nakabisto ho na parang hindi po nabigyan ng due process ito hong OVP, si BP Sara Duterte, at yung sa kanyang pamumuno sa DepEd, at parang diniretso na kaagad ito hong notice of disallowance. At sa ngayon, linawin ho natin na base po sa aking mga nakakausap na abogado at paliwanag ho ng iba pa ng mga eksperto, na kahit pa naglabas ho ng notice of disallowance ang Commission on Audit, ay hindi pa ho yan pinal. Kasi pwede pa ho yan umakyat hanggang Korte Suprema. Yun ho. So maliwanag ho yan. So yung pinag-uusapan ho rito na usapin na kung saan ay yung testigo, mga taga-Commission on Audit o COA, hindi pa ho lahat yan pinal. Kaya lang, bakit na isama sa impeachment kung ito hong kasong ito, usaping ito ay hindi pa pinal? Depende na rin yan, siyempre sa dakong huli, ang talagang magiging, ang magdidesisyon ho rito, yung mga senator judges, yung boboto ho, kung sila ba'y pabor na ma-convict, mahatulan, ito pong si BP Sara Duterte at tuloy ang mapatalsik sa pwesto. At bagamat base po sa mga obserbasyon ng marami na mukhang malabong mapatalsik at ma-convict ito hong si BP Sara dito po sa impeachment trial. Sige po, magbigay na ho kayo ng comment dito po sa ating channel, at huwag nyo rin po kalimutan na i-like at i-share nyo po yung aking Facebook page, ka Eli Saludar, at yung isa pang FB account na Eli Saludar. Paki-follow nyo rin po at laging sundan, subaybayan, dahil marami rin po tayong issue na pinag-uusapan doon. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.